na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Iyon ang mga maaanghang na salita ng ating Vice Presidente Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang asawa Lisa Marcos. At ngayon, ang tanong ng karamihan, bakit nga ba nagkakaganito ang ating Vice Presidente? Ano nga ba ang ugat ng kanilang hidwaan? Kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, subscribe na at i-click ang notification button nang sa ganoon ikaw ay maging updated sa ating mga chikahan. At shoutout nga pala sa iyong araw YouTube channel. Maraming salamat po at napansin niyo kami. Matatandaan ang mga masasayang araw ng ating VP at Pangulong Bongbong Marcos nung sila ay magkasama pa sa kanilang pangangampanya na ang tandem na ito ay talagang sinuportahan ng ating bayan. Pero ano ang ating pong nakikita sa balita na ang ating pong VP Sara Duterte ay minura at pinagtangkaan pa ang buhay ng ating pong presidente. Alamin natin mga minamahal na mga kababayan ang pangyayari sa balitang ito, no? At ating pong panoorin ang mga susunod na mga video clip. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ito ang mga salita ng pagbabanta mula sa ating VP Sara Duterte. No, na kung sakaling ika nga, kung may mangyari sa kanya, no, kanya ring ipapapatay ang ating pong presidente, na kung ating titignan, ito nga ay isang threat. Ano nga ba ang pwedeng mangyari sa ating VP sa kanyang mga salita? Lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Inigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Heidi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin mo yung tangal ng kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay
Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung town show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. The Criminal Investigation and Detection Group is directed to investigate Duterte's assassination threat. PNP Chief General Romel Francisco Marbil says threats against the security of the President and all public officials are no laughing matter. Marbil adds, the President's safety is a national concern and must be addressed with the highest level of urgency. Philippine authorities step up security for the first family following threats made by Vice President Sara Duterte. Katrina Domingo. Mula sa mga maanghang at maiinit na mga pahayag na galing sa ating VP Sara Duterte, ano kaya ang gagawin ng ating Pangulong Marcos? Mula sa mga paratang na ito ng ating pangalawang Pangulo, anong mga hakbang kaya ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para tumigil na ang issue sa pagitan nila ng pangalawang Pangulo? Alamin ang mga susunod na kabanata ng talakayang ito. Kaya't mag-subscribe na nang sa ganoon ikaw ay maging updated sa mga susunod pang mga balita.